Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:55. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabago. Fresco. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang marhay na aga po sa Indogabos. Ako po si Junel Cuba. Sa headlines kidakan sa tuyang mga barata sa lado lokal. Grade 12 o grade 12 ba estudyanta na babae. Putol an payo, putol an hawak asin na kamot kan maligis nin trin. Sa satuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal. Nagkapera nga mga munisipyo sa parte kan na Kabikulan da piga sa sabing nilalauman da kanda Phil Rice Bicol na magpapadeliver ni na banhi para man sa sindang pagtatanom. Iba pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, SWMO, nahandal sa kakulangan kan garbage sa collection truck para ngunyanda na piyesta. Nagkapera nga mga personay kan Bureau of Fire Protection asin na PNP malunad sa paguda. Sa tuya pa nga pabayukan na mga barata sa lado lokal, mga spring water source na kinukuanan kan MNWD padagos na nagbababa pa ang liblo kan na tubig. Nagkapera lang yan sa mga headlines kan mga barata, ang mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Mga tugang diwat, marhay na aga po sa Indogabos. Ako po si Junel Cuba. Sa detalyes na kidakan sa tuyang mga barata sa lado lokal, nahandal naman ngunyan ang opisina kan SWMO sa pagmantener kan basura sa laog kan syudad Kinaga urog na. Tasangunyan kulang asin ruluma naman ang mga traka na nakahakot nin basura tanda sa indang opisina. Pirang aldaw na sana, liwat na mapo naman ang darakulang mga aktibidades digdi sa laog kan syudad Kinaga katakudman kan da piyesta asin sirimada pinaglalauman kan opisina kan SWMO ang pagdakol nin basura na kukuliktahon na sa laog kan syudad Kinaga. Yan na sa ibungkan kakulangan nin mga dump trucks asin na mga tauhan kanini nulita ana ibang mga truck kan SWMO yaon ngunyan sa talyer asin an ibang mga tauhan kani naga-resign na sa indang mga trabaho. Nagahalat ngunyan an SWMO sa papaabuton na sarong dump truck alagad day pa man ini bastante na pinaglalauman na tuniladang mga basura an kukuliktahon ngunyan na fiesta. Nagdulok naman ada LGU sa manlain-lain ng mga personalis para manda makasubli na naman nindagdag na truck ana mga personalis kan SWMO sa nagkapera nga mga negosyante digdi sa laog kan syudad Kinaga makasupugman alagad yan ang pinagigibo kan lokal na gobyerno kan syudad kan Naga. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal. Taon-taon na health check-up sa mga paratukdo sa Naga, regular na ginigibo o ginibo. Boyet Paderes sa detalye. Perming bukas ang health section kan Division of City Schools sa Naga para magkauling hidalian na aksyon sa anumang problema sa salud. Kan mga paratokdo apera pa ang taon-taon na regular na check-up sa mga ini para masiguro na marayan sa endang health status. Ini ang kinumpirmar ni City School Assistant Superintendent Ferdinand Boy Macaraig bilang pagsigurong mayong magkakahilang sa mga paratokdo
ngunya na dakol ang mga school development projects na dapat ma-accomplish kan mga ini urual daw kabali ng pagbali sa mga activities ngunya na Peña Francia Festival. Sinabi ni Makaraig na may plano ang ng division sa pangingilot ni School Superintendent Dr. Susan Culiano na mag-tie up sa sarong health agency na iyon makakatabang nila sa pagbantay sa tamang kalusugan kan mga ini. Kung malusog ang guro, malusog din ang kaisipan kan mga estudyante. Sigun pa sa opisyal para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pa niya itong detalyes ngunyan ka na mga barata pa sa lado lokal, mga spring water sources na kinukunan ka na MNW din in supply kan tubig. Padagos pa ngunyan na nagbababa ang level kan tubig sa ibong kan na grabing uran na ibinusbos digdi sa laog kan na syudad Canaga kan mga nakalis na mga aldaw. Asin pagbaba subuot kan na reklamo sa tubig. Padagos pa man na nagbababaan na libilukan tubig sa Rumangrapa asin man anayan spring dyan sa Bukid Isarog na iyo ang pinagkukuanan kan supply kan tubig kan MNWD. Basado iyan Kichapi de la Cruz. Dawa na naglangkaw naman ni nagkapirang sentimetro ang tubig sa mga nasambit na mga spring. Bumi nagsakliwat inikan na huri nindang pagbisita kan nakalis na aldaw. Pinapasabot man kan na manayamiento na padagos ang emergency repair sa Monticello Pumping Station na makakaapektar sa Concepcion Pequeña, Concepcion Grande, Triangulo asin mga pagtaraid pang mga barangay. Poon kan September 6 sa gudnang 13, 2024 nagpapadagos ang free-flowing na aktibidad na nagpuon pa kan September 9 sa oras na alas 9 nin pagkabanggi, alas 3 nin pagkaaga sagkod ng September 10, 2024 ongunya na aldaw sa oras na alas 9 nin pagkaaga, alas 3 nin pagkahapon kung sa ina naapektaran man ang mga barangay sa halangkaw na parte kan na syudad kan na Naga. Sa iba pa kitang detalyes ngunyan ka na sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, PhilHealth Bicol nakapag-accredit nin 146 na consultant service sa riyon. Daryl Banyas sa detalye. Padagos ang pag-asigurar kan Philippine Health Insurance Corporation digdi sa Bicol na maging accessible ang primary healthcare services sa kabos ng mga Bicolano. Sigon kay Alberto Manduriao, ang Regional Vice President kan PhilHealth, nasa 146 na service provider kan konsultasyon sulit at tama o konsulta package program sa anom na probinsya kan Rion Bicol. Kinababalihan ini kan 29 sa Albay, 22 sa Camarines Sur, 26 sa Cam Norte, 12 sa Catanduanes, 18 sa Masbate, asin 29 man sa Sorsogon. Dinagdag pa ni Manduriao na kinakaipuan subuot na masimbagan kan mga pasilidad, partikular na ang mga rural health units. Ang mga panundon na ipiglatad dan sinambit ng ahensya tangarig na maging accredited consulta service provider. Tangarig na maging kwalipikado, dapat sindang magsunod sa mga mandatoryong pasihan ang pinakahababang kinakaipuhan sa mga panundon kan serbisyo, kinabalihan kan pagkondusir kan preventive screening service, asin may edukasyong pangsalud, pagtaunin mga kinakaipuhan na serbisyo sa laboratorio, siring man radiologic, asin ang pagtaunin mga bulong. Bigyan kami na ni Manduriao ang mga pasilidad na mag-accredit tangarig ang dakol pang mga Bicolano ang matabangan kan sinambit ng programa. Sa lindong kan PhilHealth Circular 2020-0022, ang konsulta package, inisakop ang mga individual na nakabase sa mga serbisyong pansalud, kabali ang mga enot asin na follow-up na konsultasyon sa mayor na pag-ataman, pag-examine sa salud, asin man pag-access sa mga piling diagnostic na serbisyo, asin mga bulong. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, balik operasyon and traffic light sa laog kan na Syudad Canaga. Ini ang tinawan linaw kan PSU.
Sa payag ni Professor Rene Gumba, Direktor kan PSO Naga, pinaglinaw kani na anpabgalik kan operasyon kan traffic lights hali sa kasuguan sa saindang opisina kan nagtalikod na Agosto pa ipaayos sa apat na traffic lights digdi sa laog kan siyudad Canaga. Basado kay Professor Gumba, daima na masyerto kung gurano kahluy anda pag-serbi o maserbi ang mga traffic lights alagad tig syerto kaniya na ini anda matagal man ang operasyon na dawa tapos na daan piyesta. Aloy naman na daday nagagarana ang mga traffic lights sa laog kan siyudad Canaga ninhuli kan subuot kalumaan naman kani asin na tigmaw utman kan opisina kan PSO na makatipid ang siyudad Canaga sa pagbago asin pagmodernisar kan mga traffic lights. Inabot ning 40 milyones pesos ang estimate na kantidad para man sa pagmodernisar kan mga traffic lights sa laog kan siyudad Canaga. Alagad sa kudngunyan nagahanap pa ni posibleng mataudanin donasyon sa pagpapatindog kan bagong traffic lights asin nagahanap pa man nin pinakabaratong supplier. Magigirumduman na 8 taon nang nakaagi kana magkondukta ang opisina kan DPWH kan mga traffic lights sa laog kan siyudad Canaga asin pirang taon naman ining dai nagpapangsyon. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata sa lado lokal, 21 anyos na babae duman sa Banuan kan Minalabak, Camarines Sur, dakop ninhuli sa kasong child abuse. Mike Gravito sa detalye. Nagagungoy-ngoy na ipinagagkunkon kan mga autoridad sa karsel kan Minalabak Municipal Police Station ang sarong 21 anyos na babae na natubang sa kasong child abuse. Matapos na ini ang dagos ng arestaron kan mga autoridad sa report gikan sa Minalabak PNP pasado alas 12:45 ni hapon kasudba duman sa zona 8 Barangay Antipolo, Minalabak, Camarines Sur kan ramalan kan mga personahes kan Minalabak Municipal Police Station ang persona kan pinagapod na si Princess, residente kan Barangay Antipolo na unambita ng Banuan. Armado ang mga autoridad kan mandamiento de aresto na ipinagpaluwas kang husgado ninhuli naman sa kasong child abuse na nakomitir kang nasambit na nga si Princess. Iguaman ng piyansa na nagkakantidad 80,000 pesos na ipinagpaluwas ang West para sa saiyang temporaryong pagkakalibre sa laog kan karsel. Para sa serbisyo publiko, si Mike Gravito, Basta Baleta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan sa tuyong mga barata sa lado lokal, ipinagmalaki kan Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth sa Kabikulan na naabot ninda 97.28% na client satisfaction rating sa interong Kabikulan. Ipinagpahayag iyan ni Alberto C. Maduriao, Regional Vice President kan PhilHealth sa Intirong Bicol Region. Sinabi kanina ada sa indang ahensya igwanin client satisfaction rating ni nag-aabot sa 94.50%. Basado man iyan sa nationwide survey na isinagibo kana Novo Train sa Philippines sa kinakarkulong 180,000 na mga partisipante. Sa Bicol, nakaresibisubot ang PhilHealth Bicol ni 97.28% na client satisfaction rating na nagpapailing nin dedikasyon sa pagserbi sa saindang mga miyembro. Dagdag pa ni Mandurayaw na digdi makakalaom subot ang saindang mga miyembro na lalo pang papakarayon kan saindang ahensya anda pag-serbisyo sa mga ini sa inman na parte kan intirong Kabikulan. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal, tulak nin droga nadakop sa Barangay Balatas, Naga City. Boss Okay Isminda sa detalye. Dakop ana sa ronga tulak ni na droga kan magka-positibo sa ginibong 5 bust operation igdi sa Nagana. Mga bandang alas 5 na pagkahapon kasugba kanikasaan 5 bust operation sa Sunasay, Sitio Iwid, Barangay Balatas sa Naga City. Ang sospek pinagabiso sana sa alias na Michael, 46 anyos, mayagom.
residente kan Barangay Concepcion, Pequeña Naga City. Ang substation number 6 iyon ang ginutan sa nasambitan ng bypass operation. Pinaginutan ni Police Major Louis Ordonez Jr., Station Commander, ang naginutan kay banan ang PDEA Naga asin na PDEA Camarines Sur, PDEA Region 5 sa ikinasang bypass operation. Nagresulta sa pagkakadakop sa nasambitan ng suspect sarong plastic sachet ang ipinagka-transaction kini sa asset kan PNP na igwanin na pinagtutudan laog din siya po. Karibay kan na 500 peso bila na ginamit kan mga autoridad. Katakod kani kan ini kapkapan na kunan pa ni na 10 pa nga pidasong transparent plastic sachet na pinagtutuban igwapa kan laog kan illegal na droga o shabu. Nasabitan ng suspect matapos na ini na madakop nagusan pinagdara sa patura kan PNP asin na maatuman ng kasong pagbalgar kan Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Smenda. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pang detalles kan mga barata, makatiritristing barata asin pasensya na po sa mga namamahaw ngunya na pagkaaga. Sarong grade 12 ba student na babae, anda entero nga nakaladgada asin nagkabaranga anda sa iyang lawas matapos man na inimaligis kan train kan PNR sa parte kan Zona 7 barangay kan Inarado Daraga sa probinsya kan Albay, Subanggi. Pinagabisto ang biktima na si Faith Samora Milyare, 17 anyos, grade 12 student kan Lakag National High School, basado sa Daraga Municipal Police Station. Naghigda subuot anda biktima sa release kan train asin pinagtutubudan na pinagtuyo da akan biktima na tulos ininga nagadanda na pagaramanda na nagkapurutol anda duang kamot naputol an payo asin bitis kana nasambit ng biktima kan ini maligis kan nagraragasang train kan PNR kasudma. Iba pang detalles kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal. Basado sa provisionis kan local government code nakapalaman digdi ang mga barangay official na nanggana sa eleksyon ang kinakaipuan na magserbining 3 taon. Kaya dapat sa 3 taon sinda sa saindang posisyon asin matrabaho. Ini ang rason kun kaya nagpadrino nin sarong bill si Congressman Elre Villafuerte, Congressman Migs Villafuerte asin manda ang Bicol Saro Party List na dapat gibuna 3 taon ang termino kan mga barangay official. Ini aprobado ngunyan sa committee level asin nagtutubod si Congressman Elre Villafuerte na ini aaprobaran duman sa Senado para manda may extend sa 3 years ang termino kan mga barangay official. Uya si Congressman Elre Villafuerte kan Camarines Sur. Well, iguang schedule ng barangay sanggunian election sa December 1, 2025. Pero po ang nangyari po, nag-election po yan ng 2023. So technically, ang magiging term ng office lang ng mga barangay officials is only 2 years. So nakalagay naman sa local government code na linaw na lahat ng local officials, kasama ang barangay officials, dapat ang term po nila ay 3 years. So dapat po ay ibuhon 3 years po ang term dahil pag ang botante nagboto sa sarong kandidato na gusto niya, ibig sabihin po yung boto na yun na tinatawa niya ng mandato, support at tiwala na yung kandidato kumagana ay magkakaroon ng term na 3 years. Yung mga nagana naman ay kailangan naman mabigyan sila ng 3-year na term tanganin makapagsikwisind matupad nila yung mga pangako nila. Kasi kung ibabiolate mo yung local government code at yung constitution na magkakaroon ng 3 years sa local officials, mali po yun. So, tinatama lang po natin. Kung ayaw nilang ma-extend po ang term ng mga official, maraot din na bawasan man ang term. So, dapat tamain po natin na nagkaroon kasi ng Supreme Court decision na tala tayong pag-extend
Pero nakalagay naman sa Constitution na it's up to Congress pa rin to determine the date of the barangay election. So, ang Congress po ay may poder pa rin na mag-set ng ng date ng election ng barangay. Kaya since may power naman ng Congress at ito naman ang basihan naman ay tinatama yung term, ay palagay ko ay mapa-approve. So, na-approve na po sa committee, so a-approve na lang yung sa plenary level, then tatatani yan diretso ng Senado. But ako sa tingin ko nakulang kumpiyansa pa na ma-approve po yan. Si Congressman Elre Villafuerte kan probinsya kan Camarines Sur na nagtutulod na dapat tulong taon ang termino kan mga barangay official bakong 2 taon. Sa iba pang detalyes kan mga parata sa lado lokal, uli kan grabe na ang iriwala o labada sa barangay na kung sa ina nagluluwas na personal na apektado naman ngunyan ana serbisyo kan mga barangay official ulit na nagpipreparar na ang mga ni para man sa barangay eleksyon sa masunod na taon na dapat kuta na sa 2026 pa nagpipersonal na si mga balag na magkandidato sa barangay eleksyon sa 2025 na apektado iulugod ang serbisyo kan mga namamanwaan. Kasumpay kan na bagay na ni ipinagpahayag nakasurug kan mga barangay official si Congressman Elre Villafuerte, Congressman Migs Villafuerte asin Bicol Saro Party List tangani man na maging 3 taon giraray ang sindang termino ini tanganing may pagpadagos ninda asin matapos ang mga programa na sa indang ipinagpanuga sa indang mga constituentes. Uya pa si Congressman Elre Villafuerte. Yes, kasi nangyayari ngayon, grabe lang iriwal sa barangay, personalan na imbis na magserbisin na. Imbis na makapagserbi ng 3 years, nagpiprepara na ng re-election next year. So, hindi na sila nakakapagserbi. Yung mga incumbent, pinapatikos na, yung iba naman, nagpaplano na, yung mga nag-aambisyon man, nagkasisiraan na sila. So, masyadong hindi productive po ang nangyayari sa barangay. Kaya nga sa kabuso nagtatanong na barangay officials, whether barangay captain Kagawad, SK Kagawad, at least ikawasid na kakampi dyan. Ako si Congressman Mix, Bicol Saro Party List, na nag-file niya sa Kongreso na tamahin po yung term na gibuong 3 years sa barangay official. Dapat may insurance ang mga barangay official. Ini ang pinagpahayag ni Congressman Elre Villafuerte kan 2nd District kan Camarines Sur. Nasampit ng insurance iyon matao bilang proteksyon in kaso igwamanin na mangyari sa nasabing mga barangay official na aksidente asin nagkahilang mantang niya o nagsiservisa sa indang mga constituentes sinda igwamanin insurance na makukuha sa pagiman ka na kompensasyon na idinuduhol ka na health and medical. Uli kani si Congressman Elre Villafuerte, Congressman Migs asin na Bicol Saro Party List nagpadreno ng sarong bill duman sa Kongreso na dapat matawanin insurance ang mga barangay official. Oya si Congressman Elre Villafuerte kan 2nd District, Camarines Sur. Well, ang mga barangay officials nakaano yan araw-araw nagsiserbi yan para maproteher ang barangay at dapat meron silang protection sa parikan insurance. Kung aksidente sila, ma-injure sila in the performance of their duty, dapat meron naman silang maasahan na compensation in terms of insurance. So, ano po yan, whether health, medical. So, yan po ang sinusulong po namin sa Kongreso rin. Kasi, alam mo naman, whether barangay captain, senior citizen, solo parent, teacher, police, mga ordinaryong tao, ay farmers, ay kadapat po kitang panukala. At in this case, yung sa barangay officials, apwera na ma-guarantee yung 3-year term nila, gusto natin maproteher ang kanilang pagservisyo through an insurance program na dapat tinataon ng gobyerno. Mientras tanto, saro ng ley o batas, aprobado na ang bill na pinagpile ni Congressman Elre Villafuerte, Congressman Migs Villafuerte na mataunin na additional teaching allowance sa mga teachers. Iyan sa kantidad na 10,000 pesos. Initanganing magamit kan mga teachers sa indang pagtukdo sa aral daw sa indang klase. Segun kay Congressman Elre Villafuerte na iyo an author kan additional allowance kan mga teachers.
importante ang papel kan mga paratukdo sa pagkanood kan mga estudyante. Ninulita kun mayo ang mga paratukdo o teachers day matatawanin kalidad na edukasyon ang mga eskwela o mga kaakian. Ang mga paratukdo binibisto kan pamilya Villafuerte bilang mga bagong bayani, huli man kan kontribusyon ninda sa lado kan edukasyon asin sa nasyon, kaya dapat lang subuot na matauanin dagdag na mga benepisyo sa lado kan gobyerno. Uya si Congressman Elre Villafuerte. Well, sinulong ko po yan kasama si Congressman Mig, Congressman ng Political Party, Bicol Party List. Siyempre, alam naman natin ang mga tunay na bayani ng ating bansa aside from all tapos yung mga teacher na nagtataon ng kalidad na edukasyon sa ating mga aki, mga jóvenes, kumayusin na, di matataon ng kalidad na edukasyon ng ating mga aki. So, nasa puso-isip po namin pamilya na talagang pinaming matawan ng additional benefits ang mga teacher, lalong-lalo na ito pong na-approve na yan. Talagang sinulong po natin yan, tinulak po natin yan. Nasa puso-isip talaga natin ang mga teacher. Dahil alam mo, pag nag-iikot kami sa barangay, palagi kami nag-ibibisita sa elementary high school. Kita naman natin na sakripisyo ng mga teacher. Iba dyan, grabe, malalayong lugar, talagang nadidistino sila. So ano po yan, magandang balita po yan at asahan po nila na ang aming pamilya, Bicol Surround Party List, palagi magsusulong, magtutulak, makipaglaban ng mga panukala, batas na makatabang sa inda. Sa ngunyan, pighahalat na lang ang implementing guidelines para maresibina kan mga teachers an additional na 10,000 pesos na allowance para sa teaching supply asin iba pa na mga kinakaipuan kan mga paratukdo. Sa masunod na taon na 2025, mariresibina kan mga teachers an additional na teaching allowance. May pakiulay sana si Congressman Elre na gamiton sa tama anasambit ng mga allowance. Uya si Congressman Elre Villafuerte. Well, kailangan bibigay sa kanila yan. So, gamitin nila sa tama. Yung whether ano yung implementing guidelines niyan, antayin po natin yun. But what I'm saying is dapat talaga gamitin din yan sa teaching supplies and others, no? Kasi yun lang iniiwasan ng ginagawa yung panukala na baka gamitin pang personal. So, dapat talaga ma-account man yan sa saan ginamit. Importante, ikuha kayang kwarta na yan. Kasi ang sitwasyon ng mga teacher ngayon, in the performance of their duty, palaging kulang ang teaching supply. So, na-apektuhan ng kanilang sweldo. Minsan kataklan, nag-aabono sila. No? So, yan, gamitin sa tama, gamitin talaga pang teaching supply. At ako nakipaglaban na madagdagan ng sweldo ng mga teachers. No? Nadagdagan na ang sweldo ng police at nurse. So, yung teachers naman ang pinaglalaban po natin din. Dagdag pa man ni Congressman Elre Villafuerte na hirak man subuot kan mga maestra na nag-aabuno sa pagbakal nin tisa asin mga teaching supply. Hababa na nga ni subuot ang sweldo, nababawasan pa para sa pagbakal nin mga teaching supply. Kaya inilaban niya duman sa Kongreso na matawan ni na additional na allowance ada mga teachers bilang pasalamat asin pagbisto sa mga ini sa saindang kabayanihan. Ninhulitaan mga teachers arani sa puso ni Villafuerte o kan pamilya Villafuerte. Uya si Congressman Elre Villafuerte kan Kamara de Sur. Kaya napasa po yan kasi talagang alam naman ng lahat na nag-aabono ang mga teachers, whether chalk, whether teaching supplies. Kawawa, maliit na yung sweldo na babawasan pa. So, ano po yan, bilang pagpapasalamat at pag-recognize sa ating mga teachers na talaga nagsasakripisyo at ang aning magkaigawa ng kalidad na edukasyon ng ating mga aki. So, magandang balita po yan at orgulyo ko man sabihin, talagang pinaglaban po namin yan sa Kongreso. Ako po si Congressman Nick, ang Bicol Surround Party List, talagang nanintukan kami ng aning ma-approve po yan. Mientras tanto, araal daw, matauna naman in regalo sa tao sa paagi pa ni na raffle o asinda grupo ninda Gobernador Luigi Villafuerte, Congressman Elre Villafuerte, Congressman Mix Villafuerte. Pasil sa naman anda pagbali sa parapol na ini. Ang grupo igwanin na itinataong packet calendar sa mga gathering
pag may relief operation, pag may mga darakulang mga event, egwanin raffle ticket na libre na kinakaipuan ng isaray ang packet kalendar na may numero na itinataukan na Pamilya Villafuerte. Aral daw, may raffle asin igwaman na nindi kalidad na premyo. Ang raffle madadangog sa 91.9 BBS FM Aral daw. Uyan partikan pahayag ni Congressman Elry Villafuerte. Yung programa na yan, ako, si Governor Luigi, kasama rin si Congressman Mix, mag-umpisa na rin kung nagtatanong po dyan sa EPFM. Si Marco Bumabaw at ang Bicol Saro, meron kami mga pocket calendar na tinatao. Pag may mga gathering, pag nagre-relief, pag may mga events, may raffle ticket po yan na libre. Pinupunit po yan. Dapat itago po ng mga tao yung mga pocket calendar na may numero dahil araw-araw po magpaparaffle tayo. Araw dyan sa partido, nagpaparaffle si Frank, Kaman dyan sa first, second, third at mag-uumpisa na rin dyan sa Rinconada ang paraffle. So ano po yan, itago po yan yung pocket calendar. Araw-araw po may paraffle po tayo dyan na cellphone. So sana mag-antabay sila sa programa nyo. Tanganing matangin ako sa mga nagkakaana. Kasi nagpaparaffle rin kami during event. Pag may relief at gathering, nagpaparaffle kami, cash at iba't iba. Pag mayroong yung mga hindi nanalo, sabi ko, hindi pa kayo may chance pa rin dahil araw-araw magpaparaffle kayo dyan. So sana mag-antabay po ang mga tao sa pagsuporta sa mga nagtatanong sa EP, dyan sa Antito, Antito, dyan sa imong programa. So, araw-araw po yan, nakakatuwa naman at mga tao sumusuporta at nagtatanong at at least kahit pa paano may chance silang manalo. Araw-araw po yan, may cellphone. Di kalidad na mga premyo aral daw ana ipapanaos sa mga raffle na iyan na kung saan na itinataukan na Pamilya Villafuerte. Yan madadangog sa Kiim Partido asin duman sa ABFM sa Banwaan Kanda Nabua. Nangurog na sa 91.9 BBS FM Naga aral daw madadangog ang raffle asin may mga darakulang papremyo. Mga tugang, iyan ang katiripunan kan mga barata. Sa pangaran kan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot nin mga barata, yaon dyan sa Engineering Department, kaibanan ta dyan, si Sir Stephen Pavis. Ako po ang sa indong mga parabarata, si Jonel Cuba, mabalus po kan sa idupong pagantabay, mapasatuya pulugod ang biyaya, patin bindisyon kan mala Diyos. Salamat po, basta barata, sigurado. PBS Basta Bareta, sigurado.